Alam nyo na, another day, another recipe o my own version of tinolang manok. Diba? Isa lang ang tawag natin pero marami tayong version. Ibig sabihin, every nanay may sarili-sariling version of tinolang manok. So ito yung sa akin guys, kung ano lang makita ko sa ref, yun lang talaga ang lulutuin ko. So nag-isip ako tinolang manok, so wala akong dahon ng sili, wala rin akong papaya. So ang naisip ko kasi meron akong sayote, meron akong kamote tops at meron akong malunggay. So, yun lang naisip natin, guys. Ika nga, every nanay may sariling version. So, sa version ko naman mga kamoms, yan, akin mong tutostahin yung aking chicken bago ako magigisa ng bawang sibuyas at luya. Nilagyan ko rin ng luya. Yan ang aking igigisa dyan. Siyempre, gusto kong tostahin muna mga kamoms. Bakit? Kasi, napansin ko talaga ngayon kahit na hindi siya frozen. Alam nyo po, matubig yung ating manok. Hindi ko alam kung totoo ba na may nilalagay sila na tubig or whatever para lang pabigat ng mga manok. Pero yun ang ginagawa ko para matanggal yung excess water niya sa loob ng manok. So, tinutusta ko muna siya bago ko gisahin yung bawang sibuyas at luya din. Yung sinunod ko na yung sayote kasi alam naman natin yung sayote, matagal siya maluto. So, ginisa ko na rin din at saka medyo na luto-luto kundi yung sayote. Sinunod ko na rin yung aking mais. Yes, mga kamoms, may mais kasi ang dami kong mais sa ref. Binili yan ni husband kung saan, ibang kung saan niya binili. Kaya yun para mapakinabangan at makain ng mga bata. So, gawa natin ang paraan. Sinunod na natin yung mais, syempre, diba? So, gisahin ko lang yan mga kamoms. O, diba? Sa akin lang yung merong tinulang manok na may mais. O, pagbigyan nyo na ako kasi yan ang nasa ref ko. Yan ang naisip ko. So, after that, ginisa natin yung tinulang manok. So, takpan lang natin ng ilang minuto. Then, saka natin timplahan ng patis. At syempre, pag timpla ng patis, isusunod na rin natin yung water din. Pakuluan natin siya ng siguro nasa 4 to 5 minutes yon. After magpakulo natin, saka natin titimplahan siya talaga mga kamoms. Ibig sabihin, luto na yung sayote, luto na yung manok at yung mais. So, saka natin timplahan ng kung anong gusto nyong pang timpla dyan. Basta sa akin, on version lang din talaga yan. So, ayan, pakuluan ko siya ulit. Yung totally luto siya. Saka ko ilulunod yung ating mga gulay. Like, for example, yung ating malunggay. Inuna ko yung malunggay kamoms kasi mas lulutuin ko siya ng 1 minutes. Unlike po sa kamote tops. Saka ko siya pinanghuli yung kamote tops. Yung parang paglunod ko sa kamote tops, itatap ko lang siya sa sabaw and then i-off ko na kasi madali pong maluto si kamote tops. Kailangan pag lunod mo, kailangan off agad yung apoy para hindi siya ma-overcook. Kasi alam nyo mga kamoms, ang daming makukuha rin natin sa kamote tops. Kaya hindi ko makain yung mga anak ko. Ginawan ko ng paraan at least kahit pa paano nasasabaw ang kanilang makukuha. So ayan na po ang aking finished product mga kamoms. O diba? Para-paraan lang po talaga pag nanay ka. Makagawa ka talaga ng paraan para paano mo makapakain ng masustansyang pagkain yung iyong mga anak. Yan, just sharing my own version ng tinolang manok. Siyempre kakaiba with mais and kamote tops. So ayan lang ang share ko sa inyo mga kamoms. Sa inyo po ba? Ano po bang version ng tinola nyo? Just sharing lang po mga kamoms. Happy life, happy mom, happy wife. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!